Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for uh, Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Sa mga hindi nakakaalam, meron tayong special channel for Water Sign Philippines. Ayan. So, paki-follow ako sa Facebook, guys. Madam Space P and then space pa sa dulo. Diyan ka pwede mag-inquire ng personal reading sa akin. Tsaka isa pa, magpapa-reading ako dyan, magla-live ako dyan isang beses, and then a-accept ako doon ng mga live reading, no? So, kung gusto mong makita ako doon, makahabol or magkaroon ng pagkakataon na makapagtanong sa live, ay gagawin ko yon. Let's start. So, follow mo ko dyan. For the sign of a water sign. Hindi ko to kukunin, masyadong marami. Main energy mo, 6 of coins, 9 of swords. Okay, water sign, masyado kang matulungin, kaya ka nagkakaroon ng problema. Yung iba sa inyo, you do have here the devil. Huwag ka masyadong matulungin, sa totoo lang kasi may times na kaya ka lang naman, kaya ka lalapitan, kasi alam na ikaw yung mabait. And then, pwede magpaawa yung mga taong ito, etc. Tendency, ikaw ay maging minamanipula ka lang nitong mga taong to eh. Kasi they are taking advantage of you. Hindi ko sasabihin kung sino tong mga taong to. Walang particular eh. Kasi kahit sino, kaya kang utuin, gamitin. Kasi nakikita nila yung kahinaan mo. Masyado kang maawain. So, ang tendency, nagkakaproblema ka kasi binigay mo eh. Yung hindi mo naman gustong ibigay or hindi mo naman dapat ibinigay pero binigay mo kasi masyado kang nauna sa yung emosyon mo, yung puso mo. Kasi ikaw ay naaawa or etc. Sino ba the person na kakonect mo pagdating sa love? Person na kakonect mo pagdating sa love, spirit guides, angel guides. For the sign of water sign. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Kung hindi ka nakaka-relate, huwag mo kunin ang reading na ito. Bigay mo sa iba. Queen of Wands, Page of Swords, and the Tree of Life. So, hindi ko masabi kung sino nagbibigay sa inyo ng advice, pero may mga advice regarding pera. Pwedeng itong person na to is someone na nabigyan mo na ng mga advices regarding money. And then the Page of Swords, nagpapakita ito as a person. Actually, immature siya eh. Immature siyang tao. And then ikaw naman, with the Nine of Swords, I feel like somehow naniniwala ka sa taong to kasi kahit immature siya, may sense yung mga sinasabi. Maybe immature siya emotionally, ganun. Tree of Life. Ang dami niya pinagkakaabalahan dito. I feel like marami din namang mga ibinigay itong taong ito sa'yo. May mga efforts tayong nakikita sa kanya. You could be dealing with someone na, yung iba hindi naman immature, but rather mukha lang bata yung person na to, physically. Ang mukha niya could be mas bata sa edad niya. So, umiiwas, lumalayo itong taong ito sa'yo. So, nakikita natin. So, ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? The Star, the Seven of Coins. Gusto mo tong taong to.
I feel like part of you is naghihintay. This could be a friend, best friend energy. Now you feel unwanted or feeling mo hindi ka welcome sa kanya, hindi ka niya para tanggapin. So, nagkakos ito ng pain at suffering sa'yo. Temperance is at the bottom of the deck. You feel like itong person na to, nililet go ka niya. So, ano yung emosyon nitong taong ito sa'yo? Nine of Wands, the Wheel, and the Sun. Well, nafo-focus siya sa happiness or sa mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Pwedeng ikaw yung nakapagpasaya sa kanya noon, kaya nag-focus din siya minsan sa'yo. Kasi ikaw yung happiness niya. Pero some of you, hindi mo nakita yon. Hindi mo nakita. Binaliwala mo. So, itong person na to, nagpo-focus siya ngayon sa growth niya, sa changes sa buhay niya. Medyo napagod siya. I feel like may mga bagay na dumating sa kanya, nagpahirap sa kanya. Problema, pasakit. I feel like nagtitiis itong person na to sa mga bagay na ito. So, ano yung near future sa inyong dalawa? King of Wands, Ten of Cups, King of Cups, the Hermit. This is Virgo energy, major arcana. Page of Coins is at the bottom of the deck. Well, nakakita tayo ng pagkakaparehong sitwasyon na pwedeng maulit. And pwedeng mangyari ito sa'yo or sa pamilya mo. Nakakita ko ng father, like, or father figure. Tingnan mo kung ano yung relasyon ninyo nung time nakasama mo pa ang iyong tatay. Kasi pwedeng the same situation ang pwedeng mangyari ngayon. If you are from broken family, ganon. If you're from family na pwedeng yung isa sa parents mo ay nagkaroon ng ibang kinakasama, parang ganon. Parang sitwasyon na pwedeng maulit ngayon. The Hermit and the King of Cups. Nakakita tayo ng allies dito magkakampi. Pero kailangan makita ninyo yung tulong ng bawat isa. Okay? Kasi the more na makikita niyo yung bawat isa na parang enemy or magkalaban, hindi nagiging masaya yung connection relationship So, kailangan makita niyo yung bawat isa as magkakampi.
na may kanya-kanya kayong ginagalawan, may kanya-kanya kayong strength, at hindi mag-work out yung team ninyo kung hindi niyo i-acknowledge yung mga strength ng bawat isa. So, this is a connection relationship na dapat maintindihan ninyo na hindi kayo pareho. Marami kayong pagkakaiba. Pero yung pagkakaiba ninyo na yon ang magiging dahilan para mas okay kayong magkasama. Okay? Kailangan i-acknowledge ninyo yung mga strength and weaknesses ninyo. Na pwedeng yung strength mo, yun naman ang weaknesses nitong taong to. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.